So, good day mga brother. Welcome back sa ating munting channel. So, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. Na-busy tayo mga bro. Happy New Year mga brother. So, ito yung unang upload ko ngayong 2024. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, magkakabit tayo ng busina. So, ito nakabili na ako ng busina. So, hindi ko sigurado kung original to. So, ganun pa man, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ikabit yung busina ng dual contact yung gagawin natin. So, pwede yung stock, pwede yung double yung snail horn natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano. So, step by step tayo. So, para sa akin kasi, mas maganda ayoko yung rapid eh. Sumasabay yung combo light. Medyo masakit sa mata yung kailito. So, dito na lang tayo. Kapag kailangan natin ng malakas na busina, switch lang natin. Ito gagamitin natin. So, pag hindi naman natin kailangan, stock lang. Switch ulit natin. So, ito ang gagamitin natin. Hollow switch. Then, kailangan natin ng relay. Siyempre, yung fuse box. Para safety tayo mga bro. So, itong fuse box natin is 10 amperes lang. 10 amperes lang mga bro. Siyempre, kailangan natin ng electrical tape. Then, ito, kung wala namang kayo ganito, hindi na rin kailangan. Hindi naman masyado kailangan. So, siyempre, yung wire natin. So, yun nga lang, ang problema sa wire natin, wala akong nabiling red. So, black. Tuturo ko rin sa inyo kung basta step by step tayo. So, tara, simulan natin. So, yun, ito na mga brother. So, ito yung ano natin. Diagram natin. So, ituturo ko sa inyo. Pasensya na kayo sa drawing natin na medyo kulokoy eh. So, ito yung PIA horn natin. So, itong dalawa, yan. Diba? Then, ito yung relay natin. So, dito natin lagay. Ito naman yung hollow switch natin. So, yan. Yan na yun. Then, ito yung fuse. So, may 10 amperes na itong laman, bro. So, dito natin lagay yan. Kasi dito yung battery natin sa drawing natin. So, yan, diba? So, kung mapapansin nyo, itong unang guhit natin. So, itong red. Kukonekta natin yan. Pupunta dito. Connect siya sa 87. So, ito yung 87. So, disregard nyo na lang tong fuse natin kasi yung fuse, yung relay natin kasi 5 pin yan. So, 4 pin lang yung nilagay natin dito. So, wala na yung gitna na yan. So, ito 87. Connecta natin dito. Pagsamahin nyo yung dalawa, galing dito, then ito. So, yan. Papunta ng 87. So, ito namang isa, yung black. So, yung black naman papunta dito, galing dito, and itong isa, magkasama siya dito. Didiretso siya dito sa ating stock na busina. So, ito yung stock na busina natin mga brother. Bubunutin nyo lang yung wire na yan. Bubunutin nyo. Yan, bubunutin nyo. And then, i-connecta nyo siya dito sa isa. So, black to, yung black, kunin nyo yung black. Then, ito yung isa naman na kulay brown yata or ano. Basta dalawa lang yung wire doon sa stock na busina natin. So, dyan yan tatakbo. Mga bro. Itong sa hollow switch natin. So, nagets nyo ba? So, itong hollow switch natin, so, pasensya na kayo medyo nabubulol ako. Itong dalawa na to mga bro, red and black. So, para sa ilaw lang yan nito para sa ilaw lang nito. So, pag sinwitch nyo yung susi ng motor nyo, iilaw yan. So, makikita nyo na gumagana siya pag nakakabit to. So, etong black, i-connecta lang natin siya dito sa galing sa busina.
idiretso nyo lang dito. Yan. Then, itong red, ikukonekta natin yan sa makikita nyo sa accessory wires. Diba sa ignition natin? So, sa mga motor natin, hanapin natin yung accessory wire natin. So, sa Yamaha, diba brown? No? So, brown. Connecta nyo lang to sa brown. So, dudugtungan natin yan. Then, itong tatlo naman, ito na yung magiging palitan nilang dalawa. So kung mapapansin nyo, itong kahit magkabaliktad to itong blue or green. So ito na lang lagay natin, itong blue papunta sa 86 na relay. So nagets nyo ba mga bro? Pasensya na. 86 na relay papunta dito sa 86. And then ito namang isa at itong isa, ito na yung dalawang guhit na to kung makikita nyo. Yan na sila na yan. So pupunta na yan doon sa stock na busina natin. So yan kung mapapansin nyo. So puputulin natin to dito. Ito yung stock, di ba? So galing sa motor natin yan. Puputulin natin yung isa. So magiging dalawa na yan. Putol na siya, di ba? Ito yung wire. Putol na yan. So naiwan doon nakabaon yung isa. So i-connecta mo yun dito. Connecta mo yun diretso dito sa stock. And then itong isa i-connecta mo dito. So diba? Kung nakuha nyo yung mga bro parang tatakbo lang to dito, pupunta dito sa hollow switch. So pag inon natin to, ay pag naka-off ito, gagana yung stock natin. So pag inon natin ito naman ang magkakaroon. Tatakbo naman siya dito sa relay. Papunta naman siya dito sa ating PIO horn. So yun yung gamit ng relay natin. So palitan lang sila. So pag switch mo, ito yung switch ng horn natin. Pag pinindot mo to, pak, binusina mo. So tatakbo yan dito sa hollow switch. Pag naka-off, ito ang tutunog, yung stop. So pag inon mo yan, pag binusina mo to, pinindot mo, dito naman siya tatakbo sa relay. Ta-transfer siya dito, pupunta siya ng PIO horn. So yun. So sana nakuha nyo mga bro. So ulit-ulitin nyo lang kung medyo malabo yung explanation ko. Pero yan, medyo ano na yan. So yun. Ito black. Ito yung black. Black. Ito yung red. Red. So ito yan Ito yung red. Ito yung black. So tingnan nyo lang mga bro. Ito yung red papunta sa accessory wire. Itong black papunta dun sa ground, sa isang horn. So doon na natin connecta. Itong isang blue papunta ng 86 ng relay. Itong dalawa, ito na yon. So parang puputulin mo lang itong sabi mo na itong green na to. Ito na yung tatakbo doon sa stock na busina. Then ito yung kukonekta doon sa papunta dapat ng stock na busina. So ayan. Parang ganun lang siya. So ayan mga bro. Ayan. So meron na akong nagawang wire dito. Bubuhuin natin. Okay. So wala tayong battery. So ito meron na tong makaabang. So di ba? Ayan yung ano natin, drawing natin. So ito yung 30. Kakabit ko yung 30. Ayan. So nasa sa inyo na yan, yung kung gusto niya ng matibay talaga, ihinang nyo dito or bumili kayo ng socket. So ito muna socket. Pero papatibayin natin yan mamaya. Yan. Yan, ganyan. So yan na, di ba? Ngayon, meron na tayo dito. So ang hindi ko pa nagawa ng wire itong natin. So
ito, so pasensya na, sabi ko nga kanina sa video, wala akong nabiling red wire. Connecta natin to dito. Connecta natin to dito. Yan. So yan, kung mapapansin nyo, yung drawing natin, ganyan pa din siya. So inabaan ko lang para doon sa motor natin. So ikakabit nga natin to sa MT-50 natin. Sa 87. So yan, 87 ha. 87 mga bro. Sunod naman, itong wire natin na black 10. So i-connect natin doon sa kabila. Connect nyo siya dito. Ganyan. So, nakikita nyo mga bro na connect na. Ito na yung papunta dito sa stock na busina natin. So ito. Ayan na siya, diba? Kompleto na. Ito ngayon ang dudugtungan pa natin. So wala pa akong nagawang wire. Meron na akong isa dito. Dito sa so wala akong ayun, gagawa na lang muna natin. Okay. So ayun mga bro, sana nasundan nyo yung ginagawa natin. So ganun lang kalinaw yung mga bro, step by step. So tara, ikabit na natin. So gagawa muna ako ng mga wire natin ito, dudugtungan lang natin. Okay. So ito na mga bro, nadugtungan ko na yung wire natin. So yan, kung mapapansin nyo, may nakuha akong wire doon na may red. Kung mapapansin nyo, pinagsama ko na yung black and red. So para sa ilaw lang ng halo switch natin, black and red, pinagsama ko na. And then itong blue, papunta sa, yung sabi ko sa inyo kanina, papunta sa 86 na relay. Yan, so 86. Then ito yung mga wire, ito yung fuse natin. So mas mainam na maglalagay talaga tayo ng fuse mga bro. So sa pagkakabit naman natin ito, pagkakabit dito, so papakita ko lang sa inyo kapag napagana na natin to. So para magkaroon lang kayo ng idea. Pero mas mainam, mas matibay talaga. So ang gagawin nyo, bibili kayo, may nabibili yung socket eh. Actually meron ako, kaya lang mahinang klase yung ano yung socket. So pag sinasaksak ko to, nabubunot. So kaya tinanggal ko na lang lahat yung ano niya. Then kinuha ko yung mga dulo niya nito. Yung female niya, yung ano, oo, female. Para isasaksak natin dito. So yun. Dito natin siya ikakabit. So ito pinag-iisipan ko kung saan natin siya ipapwesto. So magbaklas muna tayo nito. And then yung upuan. So ito yung stock natin na busina. So yan bro, mga bro. Then magtatanggal din tayo nito. So baklasin ko muna. Okay. So ito na siya mga brother. So dito ko na lang siya kinabit. So yan, ginawan ko rin siya ng bracket. So yung nabili natin na halo switch, yung walang bracket. So gumawa ako ng PVC. Matibay naman. So yan. Then diretso dito yung wire niya. Pinapasok ko siya dito. Papunta dito. Then tumagos, pinatagos ko. So ito yung sa ano natin, sa charger natin. Itong red na to, sa charger natin yan, ito. So dito ko na rin yan isasama. Itong red. So kung naalala nyo yung red na para sa ilaw nito, red, ito na yung isa. Kukonek ko lang siya dito. Ayan. Splice ko siya dito. Then tape ko ulit. So ganun lang, itago natin ng ganyan. And then pinalusot ko siya dito. Papunta dito. Then pinatagos ko. So eto na siya. So andi dito yung busina natin. So
Ito na yung mga wire niya. Ito na yung wire. So ito yung hindi itong isa hindi to kasali. Yan yung ground ko dun sa ano eh. So ito yung ground ko dun sa charger natin. So isasama ko na lang din itong black na galing sa hollow switch. So pagkasamahin natin yan. Then i-connect natin yan dito. Dito na lang ako kumukuha ng ground. Then ito na yung dalawa. So dalawa. Itong white at saka black. So ito na yung kulay green. Ito yung green. Then ito yung isa. Yung sa hollow switch natin nasa gitna. Ito na yung sinasabi ko na connection dito. Makikita nyo yan. Connection ng ating busina. So tutanggalin natin yan. I-connect natin dito. Then yung isa dito na tatakbo. So yon. Tapos ito na yung isa, pinalusot ko na. Ito yung kulay blue. Yan, makikita nyo, tumakbo dito. Papunta sa relay natin. Sa relay natin. So dito natin pupwesto yung relay natin. Dito. Yan, ito rin yung isang fuse ng natin mini driving light natin. Yan, ito yung relay niya rin. Ito yung bulb niya. Yung balas ng mini driving. So yan, yan natin kukonect yan. Ang problema natin ngayon, yung pwesto nitong busina mga brother. So walang pagpupwestuhan, naloko na. Ito yung mahirap sa KMT. Hindi ko alam kung saan ko ipupwesto, kung dito na lang. Siguro sisira yung mukha ni MT. Hindi ko alam kung dito or dito. Oh my goodness. So ihanap natin ng pwesto to. So yun na yun. Pwesto na lang nito ang kailangan natin. So ito na mga bro, na-fix na natin. So ito na yung 87 konektado na doon sa kabila papunta dito. So yan, connect ko muna siya dito. And then ito yung 86 yung galing doon sa ating hollow switch. Ito yung 87, ito yung 87, ito yung 86 yung galing sa hollow switch, yung galing doon sa busina natin sa PI horn. Then ito yung 85 papunta dun sa battery sa ground. Then ito yung may fuse 30. So yan, so ka-video tayo. Connect na natin tong mga to. Ayan, kung mapapansin yung mga bro, ito yung medyo magulo ito yung ground. So itong na to mga bro, ito na yan. So papunta yan dito sa ating busina, stock busina. So ito siya. Ngayon i-splice ko na lang siya dito. Sinugatan ko na to. So wala na rin naman tong warranty mga bro. Then ito yung galing doon sa hollow switch natin. Itong dalawa na to, ito na yan. Ito yung sa gitna, yung sa gitna. At ito yung yung kulay green. So i-connect lang natin to dito. Connect natin siya dito. Yan, siguraduhin nyo lang na nakakapit sa maigi. Then ito naman dito, connect natin siya dyan. Okay lang naman yan kahit magkabaliktad, walang problema eh. Then itong sinugatan natin. So ilusot lang natin yan dito. Pwede, ganito muna natin. Ako na lang yan mamaya. Itaipan na lang natin yung maigi.
So ulit natin yan dito. Ayan, siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakatape niyo mga bro. Sambot-sambot, mamaya i-ayos natin yan. So nakakonect na dito. Ayan doon sa kabila. Nakakonect na rin. So yan na yung dalawa. Kaya dito na tayo sa relay. So ito na yung 86. Ang hirap pagka wala kang color coding. 86 galing sa halo switch. 87 galing sa PI4 natin. Then 85 papunta sa ground ng battery natin. Then itong 30, ito yung may fuse. So 10 amperes yan mga bro. Connect natin ha. So pag magkakabit kayo, siguraduhin nyo na lagi itong naka-disable. So saka na natin to iayos mamaya. Paparinig ko lang sa inyo. Ayan, naka-connect na siya. Okay, ingatan lang na magdikit. Pusin natin. Try natin. So yun o, nakita mo, umilaw na siya. So ito sa halo switch, umilaw siya diba? So ayan. So kung maririnig nyo dito mo sa relay, maririnig nyo pag in-on ko yung halo switch. So ayan, tumutunog siya. Start natin. Off. Stop. Ayan. Medyo nakakapula-pula tayo mga bro. Hindi nakakapula yung pindot. Stop. Ayan. Mas malakas pa rin yung stop. So yun, ganun lang yung kabilis mga bro. So disable ulit natin to. Ayan. Tapos ayusin na natin to. Then tapean natin. Sama-samahin natin yung mga wire para hindi sambot-sambot. So yan mga bro, sembulin ko na muna. So yun, sumabit pa rin ng konti. So sana hindi siya sungaw. Try natin mamaya. Ang hirap pwesto, hanapan ng pwesto yung ano natin, busina natin. So yun, yung isa pumasok sa dito eh. Yung isa hindi makapasok. Gawa ng meron na siyang busina yung stock natin. So okay naman, nagawa natin ng paraan. Siguro hanapan natin ng pwesto yun kapag umuho yung tunog niya. So yun, okay naman mga bro. So ganun lang kabilis. Mabilis lang talaga siya. So ito lang ang kailangan natin. So may nabibili nito sa Lazada na ano. Lazada na meron na siyang bracket. So pwede nyo ilagay dito, sa ganyan. So bahala na kayo kung saan nyo lalagay. So sundan nyo lang yung ginawa natin. So yan mga bro. Dito na lang yung video natin. So maraming salamat sa panonood. Stay safe and God bless mga bro.